Guys, kayo nang bahalang humusga kung ano si Jed at si Junila, anong koneksyon nila sa CPP, NPA, Rebelde at Komunista at sa mga kabataan party list. Panoorin natin itong video na ito sa taas. Guys. See that, guys? Diba? Matagal na nilang pinaplanuhan nito, guys. Set up kung baga. Kunwari, sumuko. Kung baga, drama. Planted drama. Kunwari, sumuko. Matagal nilang pinagplanuhan ito. Pinag-isipang mabuti kung paano titirahin ang mga kawani ng gobyerno, ang NTF-ELCAC, kung paano buwagin ang confidential fund, dahil malapit ng martial law, diba? Martial law, anniversary ng martial law. So gagamitin nila itong dalawa para sa propaganda ngayong martial law anniversary. Kaso yung mga key drama nila directed by Raul Manuel, nabisto. Akala nila walang mga testigo at mga ebidensya na nagpapatunay na sumuko. Ang gusto nilang ipapalabas na dinukot. Diba? So ito, tingnan nyo. Yan ang patunay na kasapi nila itong si Jed at saka si Junila. So, legit NPA, legit party list, kasama nila sa kabataan. Legit na key drama lang, palabas lang, sit up, para sirain ang NTF-ELCAC at buwagin ang confidential fund. Dahil dito sa confidential fund at saka NTF-ELCAC, umagsak sila, kumonti sila, paubos na sila. Kaya yon ginagamit ng mga party list system nila Raul Manuel, Franz Castro, Arlen Brosas, Risa Hontiveros, ang propagandang ito. Tingnan nyo, guys. Panoorin nyo rin, guys, ang mga dipinsa ng mga abogado na nasa Congress, kung paano nila pinoprotektahan ang mga kasapi nilang NPA, Rebelde at benefits Komunista. ng martial law ng diktador Pero, Marcos Sr. sa ekonomiya ng ating bansa. pag ang mga military personnel ng gobyerno na nabiktima, namatay, binaril, ating mga biktima, Mr. Speaker, ang naging sitwasyon noong sila ay pinapirma ng affidavit. And Mr. Speaker, galing din po sa bunganga ng tatay ng isa po ng mga babae na yun na voluntarily nag-surrender po sila. Iyan ang sagutan sa plenaryo hinggil sa issue ng dalawang kabataang aktivista na binaliktad kamakailan ng pamahalaan. Sa plenary hearing para sa 2024 proposed budget ng Defense Department at attached agencies ay tinalakay ang issue ni Junila Castro at Jed Tamanong. Sila ang dalawang kabataang aktivista na binaliktad ng NTF-ELCAC sa isang press conference at sinabing dinukot raw sila ng militar. Ngunit paglilinaw ng AFP, last minute na binago ng dalawa ang kanilang statement at siniraan ng gobyerno. Kaya ang AFP, sasampahan raw ng kasong perjury ang dalawang aktivista. That the two voluntarily surrendered were sworn to before a public attorney. No? And maraming testigo doon nung nag-surrender sila. Ngayon, biglang bumaliktad sila. So we are studying the possibility of filing perjury charges against them. Sa din ni Secretary Teodoro na present ang mga abogado ng Public Attorney's Office at magulang ng dalawang aktivista nang pumirma ang mga ito ng sworn statement na nagdidetalye ng kanilang pagsuko sa pamahalaan. Present rin daw noon si PAO Chief Persida Acosta, kaya imposible na magkaroon ng coercion sa panig ng militar. Kasi kahit na ang Chief Public Attorney, si Attorney Acosta, nando doon at inasiguran niya na walang coercion na nangyari. Yung stepfather nung isang babae na nando doon,
ay nandun mismo at tinanong niya ang kanyang stepdaughter kung gusto nga ng private counsel, ayaw daw. Pagkatapos biglang babaliktad. Ayon sa law expert na si Mark Tolentino, mabigat na kasong perjury, lalo na kung pamahalaan ang magsasampa nito. Nangako naman ng Defense Department na isasampa ang kaso sa lalong madaling panahon. Ang perjury kasi, you are testifying under oath. Ibig sabihin, gumagawa ka ng mga affidavit, judicial affidavit, or any other under oath statement. Ibig sabihin, naka-notarize yan sa notary public. Ang recourse dito ay mag-file ng perjury case and then they can prove the truth. Kasi amin, ang ebidensya matibay na nasa likod ng armed forces. Kung mapapatunayang guilty, posibleng makulong ang mga ito ng 6 hanggang 10 taon sa kasong perjury. May babalaan naman ng Defense Department sa mga nasa likod ng panloloko sa pamahalaan. Gusto kong malaman kung sino ang promotor o utak nito para mapailan ng subornation of perjury charges at iba pa para magsilbing leksyon na hindi pwede linlangin nitong mga tao na ito ang taong bayan sa pamamagitan ng mga tactics na ganito. We wish the Justice Department had been more prudent and discerning in its statements on these issues. Buhay at kamatayan ang nangyayari sa mga mamamayan natin. Huwag naman kayong ganyan. Ang sinasabi na ng mga bata, kami ay dinukot. Under custody pa rin kami ngayon ng military. Kung hindi sila maaalis doon, pabalik sila sa kampo. And we have had so many cases. I have so many questions on the DOJ, Madam Speaker. I move, Madam Speaker, to defer the budget. Madam Speaker. Move to suspend.